Magandang araw! Kamusta? Ako si Ana. Ako ang magiging gabay mo sa pag-request ng ISUAN Certificate for Foreign Travel Authority. Sa paglalakbay, mahalaga ang mga kinakailangan dokumento upang matiyak ang maayos na paglalakbay ng mga kawani at opisyal na lokal na pamahalaan. Isang malaking hakbang sa prosesong ito ay ang pag-request ng ISUAN Certificate for Foreign Travel Authority. Ano-ano nga ba ang mga proseso sa pag-request ng issuance of Certificate for Foreign Travel Authority of local government employees and officials? Ang mga Certificate for Foreign Travel Authority na nagsisilbing opisyal na pahintulot mula sa lokal na pamahalaan. Ito ay nagbibigay pahintulot sa opisyal na maglakbay sa ibang bansa bilang kinatawan ng kanilang lokal na pamahalaan. Ito ay nagtitiyak na ang opisyal ay kinikilala bilang kinatawan ng kanilang lokal na pamahalaan kapag sila ay nagkikipag-ugnayan sa mga international na gawain. Pagkatapos ng proseso, saan ito dapat ipasa? Magandang araw, ako naman si Adi. Sa pagpasa ng mga dokumento, maaaring magtungo sa DILG Field Office, DILG Regional Office, at sa Bureau of Local Government Supervision. Ano-ano ang mga dokumento na dapat ipasa? Ito ay mga basic documents on all travel categories. Una ay ang pag-accomplish sa Citizen Strategy Request Form. Pangalawa ay ang letter request. Ang mga governors, vice governors, mayors at vice mayors na magbabakasyon sa ibang bansa ay dapat isama ang pangalan ng pinakamataas na sanggunian member sa kanilang request letter. Narito ang sample of letter request. Pangatlo ay ang clearance from money and property accountabilities. Ang clearance from money and property accountabilities ay kinakailangang may pirma ng lahat ng department heads. Ilagay kung cleared o not cleared at may lagda ng local chief executive. Ito ang sample of clearance from money and property accountabilities. Ang pang-apat ay ang sworn statement, duly notarized affidavit na nagpapatunay na walang kasong administratibo o kriminal na isinampa o nakabinbin laban sa aplikante. O oath of undertaking kung mayroong isang nakabinbing kaso ang aplikante. Ito ang mga additional documents per travel category. Copy of the endorsement. Endorsement from the following officials depending on the position of the applicant. First is the local chief executive if the applicant is a component city and municipal mayor, vice governor, vice mayor, punong barangay and LG employees. Second, the presiding officer if the applicant is Sangguniang Panlalawigan member, Sangguniang Panglungsod and Sangguniang Bayan member and Sangguniang employees, and the punong barangay if the applicant is Sangguniang Barangay member and barangay employees including Sangguniang Kabataan. Sumunod dito ay ang invitation letter from the host country or sponsoring agency. Isa din sa mga additional documents ay ang acceptance letter from SHED, TESDA, LGA or organizer or donor if applicable. Ang panghuli sa mga additional documents per travel category ay ang copy or draft of the Memorandum of Agreement or Memorandum of Understanding between the LGU concerned and the LGU abroad. Travel relating to sister city or LG Technical Exchange Cooperation if applicable. Ano nga ba ang mga unofficial trips? Para sa mga gobernador, mayor ng highly urbanized cities at independent component cities, narito ang mga kinakailangan. A. Duly accomplished application for leave. B. Medical certificate para sa mga medical na dahilan. Para sa iba pang mga halal na opisyal kasama na ang kawani, mga hepe ng departamento at iba pa, kapag ang paglalakba ay higit sa 3 buwan o sa panahon ng emergency o crisis, narito ang mga kinakailangan. A. Approved application for leave of absence. B. Medical certificate para sa mga medical na dahilan. Ano-ano nga ba ang mga hakbang sa pagpasa? Narito ang mga detalyadong hakbang sa pagpasa. Una, isumite ang orihinal na kopya ng mga pangunahing dokumento sa Records Unit. Pangalawa, tanggapin, itala at suriin ang mga kinakailangang dokumento. Pangatlo, suriin ang mga kumpletong mga kinakailangan dokumento at maghanda ng sulat pang-endorso. Pang-apat, i-endorso ang request sa DILG Regional Office. Panlima, i-release ang aprobadong FTA certificate. At ang huli, tanggapin ang FTA certificate at punan ang client satisfaction survey form. Hindi ba't madali lamang ang proseso? Kung meron pang ibang
DLG Provincial Office ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.